Ang email marketing can make or break a business. Pero ang pagpili ng tamang tool dito talaga nagiging tricky. Ngayon, pag-usapan natin ng MailChimp at Omnisend para makita kung alin sa kanilang mas bagay sa'yo. Pagkatapos ng video na to, malalaman mo kung aling platform ang swak sa negosyo mo, budget at marketing goals mo. Sa unang tingin, parang pareho lang ang MailChimp at Omnisend. Pareho silang nagpapadala ng emails, gumagawa ng newsletters, at nagsasetup ng automations para sa audience mo. Pero kapag in-examine mo, may makikita kang pagkakaiba. Ang MailChimp ay isang general use na email marketing platform. Pwede kang mag-send ng newsletters, gumawa ng landing pages, at simpleng website. Pero hanggang doon lang. Ngayon, ang Omnisend ay ginawa para sa e-commerce. Kung may online store ka sa Shopify, WooCommerce, Wix, or BigCommerce, talaga namang para sa'yo ang tool na to. May SMS marketing, push notifications, automated discount codes, at sales-driven email templates to. Lahat naka-design to help you sell more product. Ang malaking takeaway dito ay ganito. Naghahanap ka lang ng email tool para mag-send ng newsletters, malamang kaya nang gawin ng MailChimp yan. Pero kung ang gusto mo ay kumita gamit ang automated email marketing, mas maraming power ang ibibigay sa'yo ng Omnisend. Pag-usapan natin ang email design. May drag and drop email builder ang MailChimp na maganda, pero ito ang problema. Karamihan ng magandang templates ay nakalock sa paywall. Makakakuha ka ng ilang basic templates sa free plan, pero kung gusto mong magkaroon ng modern, sleek at professional na design, kailangan mong mag-upgrade. Sa kabilang banda, ang Omnisend, lahat ng templates ay libre. Hindi lang yan. Ang mga templates pa ng Omnisend ay specially designed para sa e-commerce. Kaya may built-in product blocks, automated discount codes, at responsive designs na maganda tignan sa mobile. Kaya kung gusto mo ng mas maraming customization, mas magandang email design, at mas madaling design experience, mas magandang choice ang Omnisend. Pagdating sa lead picture at list building, alin sa dalawa ang makakatulong para makakuha ka ng mas maraming subscribers? May forms at landing pages ang MailChimp at Omnisend para makatulong sa pag-grow ng list mo. Pero ang Omnisend ay may dagdag pang gamification tools tulad ng Wheel of Fortune at interactive pop-ups na mas nakakakuha ng atensyon ng mga potential subscribers. Mas engaging ang mga to kumpara sa standard na sign up for our newsletter na box. Ang MailChimp ay may basic forms at landing pages, pero hindi ito kasing dami ng customization options. Halimbawa, hindi ka makakapag-collect ng SMS opt-ins maliban na lang kung mag-upgrade ka sa mas mataas na plan. Bakit nga ba effective ang gamified at interactive pop-ups? Kasi karamihan sa mga tao nasanay na sa usual sign up for our newsletter pop-up, kaya hindi na pinapansin. Dito nagiging importante ang engagement. Kung mas engaging at interactive ang opt-in form mo, mas malaki ang chance na titigil ang mga visitors, may kipag-interact at magsasubscribe. Ang gamification ay nagpapataas ng curiosity at saya, lalo na kapag nakita ng visitor ang Wheel of Fortune pop-up na may chance na manalo ng discount, freebie, or exclusive deal. May dahilan silang makipag-participate. Parang laro kasi ang dating ng element ng chance, hindi lang basta marketing tactic. Kaya nato-turn on ang excitement ng mga tao na baka manalo sila ng isang bagay. Dahil dito, mas mataas ang conversion rates kumpara sa isang static na enter your email form. Ang interactive pop-ups create engagement and urgency. Hindi tulad ng basic form na hihingi lang ng email. Ang interactive pop-ups ay may pinapagawa sa visitor. Paano to ikukumpara sa MailChimp? Ang MailChimp ay may standard forms at landing pages na epektibo para sa simpleng sign-up, pero kulang sa interactive elements na maghihikayat sa visitors na agad mag-action. Dahil sa limitadong customization, umaasa lang to sa interes ng visitor at maaaring hindi to mapansin kung wala silang immediate incentive. Wala silang built-in gamification features tulad ng Omnisend. Kaya't ang mga negosyo na gumagamit ng MailChimp ay kailangan mag-depend sa magandang copywriting or lead magnets para makakuha ng parehong level ng sign-up. Sa madaling salita, ang gamification at interactive pop-ups ng Omnisend ay ginagawang mas engaging ang email sign-up. Kaya't mas mahirap itong baliwalain. Kahit na okay naman ang traditional forms ng MailChimp, wala silang parehong level ng interactivity. Kaya pwedeng magdulot ng missed opportunities para sa mas mataas na conversions. Kung gusto mong mas mapabilis ang paglago ng email list na may mas mataas na engagement at excitement, malinaw na may edge ang Omnisend dito. Kung seryoso ka sa pagpapalago ng email list at gusto mong gawing subscribers ang mga visitors mo, mas maganda ang mga tools na meron ng Omnisend. Pati na ang automations at customer journeys. Who does it better now? Ang automation kasi ang nagpapadistinguish sa magandang email marketing at yung basta magpapadala lang ng newsletters. Kung gusto mong tumaas ang sales nang hindi ka masyadong nag-e-effort, kailangan mo ng platform na madali para sa automation. At dito talagang nangunguna ang Omnisend kaysa sa MailChimp. Sa free plan ng MailChimp, wala kang automation. Kung gusto mong mag-setup ng mga simple tulad ng welcome series or abandoned cart emails, kailangan mong magbayad ng at least $20 bawat buwan. Samantalang si Omnisend, pwede kang mag-setup ng full automation workflows kahit sa free plan nila. Pwede kang mag-create ng welcome sequences para sa mga bagong subscribers, cart abandonment reminders para maibalik sila at bumili, post-purchase emails para hikayatin ang mga customer na mag-repeat purchase, at win-back campaigns para mag-re-engage ang mga inactive na customers. At hindi lang yon, pwede mo pang pagsamahin ng email, SMS, at push notification sa isang automation flow na hindi kayang gawin ng MailChimp. Kung gusto mong makatipid ng
oras at kumita ng mas malaki gamit ang automation, Omnisend talaga ang magandang choice. Pagdating sa customer support, kilala ang MailChimp sa hindi magandang serbisyo. Sa free plan nila, makakakuha ka lang ng tulong unang 30 araw. Tapos kailangan mo nang maghanap ng help docs nila. Kahit sa mga paid plans, mabagal at mahirap makontak ang customer service. Si Omnisend naman nagbibigay ng 24/7 live chat at email support sa lahat ng plans, pati na sa free plan. Meron pa silang dedicated success team para sa mga gumagastos ng mahigit $400 kada buwan. Kaya kung gusto mo ng reliable customer support na talagang tutulong sa'yo, malinaw na si Omnisend ang panalo. Parehong may free plans ang MailChimp at Omnisend, pero hindi pareho ang makukuha mo. Sa free plan ni MailChimp, maaari kang maglagay ng 500 contacts at magpadala ng 1,000 emails kada buwan. Pero may catch. Wala kang automation sa free plan ng MailChimp. Ibig sabihin, kung gusto mong mag-setup ng welcome emails, abandoned cart reminders, or anumang automated na email, kailangan mong mag-upgrade. Medyo magkaiba ang free plan ng Omnisend. Makakakuha ka ng 250 contacts na mas mababa kaysa sa MailChimp, pero makakapagpadala ka ng 500 emails kada buwan at makakagamit ng automation, SMS at push notifications agad-agad. Malaking bagay ito dahil ang automations ang talagang nagpapalago ng benta sa e-commerce. Kaya naman ang hatol, kung kailangan mo lang ng free plan para sa basic email marketing, may slight advantage ang MailChimp dahil mas mataas ang contact limit. Pero kung gusto mong kumita gamit ang email marketing, mas valuable ang free plan ng Omnisend dahil sa mga extra features. So tignan natin ng mabilis ang pricing pages ng Omnisend at MailChimp. Simulan natin yung Omnisend. Kung gusto mong magsimula sa Omnisend, may link kami sa description na magdadala sa'yo sa page na to. Mula dito makikita natin yung kanilang pricing page. At ito yung tatlong plans nila: free plan, standard plan, at pro plan. Depende sa dami ng contacts mo. Magbabago ang mga plans nila. Kung titignan natin ang free plan, makakakuha ka ng 250 contacts, 500 emails per month, 500 web push notifications per month, 50 published reviews, at $1 na libreng SMS. Para naman sa standard plan, magsisimula to sa $11.20 kada buwan. Kung magbabayad 3 buwan ng paunang bayad, makakakuha ka ng 500 contacts, 6,000 emails per month, unlimited web push notifications, 1,000 published reviews, isang success manager, at 24/7 priority support. Mag-upgrade ka sa pro plan na $41.30 kada buwan. If you pay for 3 months upfront, makakakuha ka ng 25,000 contacts, unlimited emails, unlimited push notifications, unlimited published reviews, isang success manager, 24/7 priority support, at advanced reporting. So let's go ahead and take a look at how these prices change as you increase your contacts. We can see the price changes from 501 to 1,000, 1,001 to 1,500, and let's go all the way up to 4,000 to 5,000. As your contacts grow, the price difference between the pro and standard plans isn't that significant. Kung may ganong karaming subscribers ka, dapat kumikita ka na ng malaki mula sa email list na yan. Now, kung titignan naman natin yung MailChimp, may 4 silang different plans. Una, ang free plan nila na syempre libre. Yung Essentials plan nila nagsisimula sa $13 per month. Tapos meron ding standard plan na nagsisimula sa $20 per month. At yung premium plan na nagsisimula sa $350 per month. Hindi ko na isa-isahin lahat ng features dito kasi as you can see, medyo madami talaga. Pero kung aakyat tayo dito, makikita natin kung paano nagbabago yung presyo habang lumalaki yung email list mo. So Omnisend, hanggang around 5,000 contacts lang yung pinakita natin kanina. So check na lang natin kung ano yung itsura ng presyo kapag 5,000 contacts. Pag nilagay natin dito, makikita mo nasa around $88 per month siya kumpara sa $175 per month. Medyo magkalapit yung presyo. Pero gaya ng napag-usapan natin kanina, mas marami talagang features na makukuha mo sa Omnisend. So final verdict, alin nga ba ang mas okay piliin? Kung basic email marketing lang naman ang hanap mo at okay lang sa'yo na walang masyadong automation or e-commerce features, pwede na si MailChimp. Pero kung gusto mo ng email, SMS, push notifications, advanced automation, mas magandang templates, at mas solid na customer support, walang duda, Omnisend ang mas magandang piliin. Kung seryoso ka sa paglago ng business mo at gusto mo ng tool na talaga makakatulong magbenta ng mas marami, Omnisend ang mas sulit sa long run. Pwede mo namang itry pareho for free. Ilalagay namin yung links nila sa baba sa description. Kaya pwede mong i-check mismo para makita kung alin ang bagay sa'yo. Affiliate links yung mga nasa description. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo sila. Pero walang dagdag na bayad. Malaking tulong yung commissions na yun para masuportahan yung channel namin at makapag-produce pa kami ng free content katulad nito. Maraming salamat in advance at sana nakatulong sa inyo tong video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa bagong uploads. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng mga videos para tulungan ng mga bagong entrepreneurs at pati na rin yung mga existing na makapagsimula at mag-succeed sa business. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Pero ayun, maraming salamat sa panonood and takits tayo sa susunod na video.